Hello mga titos and titas! Welcome to Tito Vlogs! Today po, Market Summary Hump Day Edition. Yun, kanina umaga, pinahulaan natin kung makakatawid ng humps. Abay, nakatawid nga ng humps ang ating market. Magaling, magaling, magaling. Silipin natin yan at yung mga ilan na mga third liners na napapansin natin na medyo nagpapapansin kasi. Unahin natin yung BSC, APL, PHA, at ito hindi naman to third liner, Tech Warrant at yung ASEN. Let's have a short prayer po bago tayo magsimula. Dear Lord, we praise and glorify you for your faithfulness and provision. We ask you to bless us and guide us as we journey in this chaotic world of the stock market. All this we ask in Jesus' name. Amen, amen, amen! Mga titos and titas, kung sakali po kayo ay naligaw lang dito sa ating channel, ito pong Tito Vlogs ay tambayan po ito tungkol sa stock market. Yung 14 years ng pagtitrade natin dito, kinukwento natin, tambay style lang ho. No? Kaya kung kayo ay medyo nalilito sa stock market, ay dito, hinihimay natin tambay style. Gusto nyo ng tambayan? Welcome na welcome po kayo dito. Click nyo po yung subscribe button at isama po ninyo yung all sa notification bell dahil Monday to Friday, live ang ating tambayan. Meron po tayong live stream, 9:30 a.m. to 10:30 a.m. po yan, Lunes hanggang Biyernes. Doon pwede nyong ipasilip yung mga stocks na minamanok po ninyo. So join us sa ating morning show, PSE Opening Bell Live. Ngayon po, ang pinakamagandang gawin ay pindutin yung like button. Yan. Yung skip ads, wag nyo munang pansinin. Deadmahin yan. Panoorin na rin, pati commercial ha. Pasok muna natin ang lagay ng ating market today dahil megende yung lagay . Up tayo ng 30 points. 7,297 tayo ha mga titos and titas ang ating market. Financial and mining sector, may mining news tayo ngayon. Sila lang po ang red and the rest are green. Value turnover natin, normal na tayo, 8.5 billion. Yan ang normal na value turnover ng PSE natin ha. Gainers natin 106. Ang losers natin ay 80. Parang bumabalik na kahit papano no, yung sigla ng market natin. Parang last year, hindi ko na matandaan kung same period last year nag-8 billion ba tayo, pero parang hindi pero ngayon, considering the fact na shortened pa yung trading hours hanggang alauna lang yung 8 billion, maganda yan. Magandang senyalis yan. Ang mga foreigns, maganda rin ba ang senyalis ng mga foreigns? Lumabas, 31 million worth of shares ang binenta ng mga foreigns. Net foreign selling tayo, pero konti lang naman yan. So, manageable pa rin yan. Kayang saluhin ng mga locals natin yan, mga titos and titas. Mamaya sisilipin natin yung chart. Pasok muna natin. Ito yung sinasabi natin sa inyo po, no? Yung mga balita natin, PH nickel output this year to likely go down, no? The country's nickel output for this year will likely go down due to the unexpected weather disturbances and some logistical issues, said a top official from the Philippine nickel industry, no? Ito, no? Sabi nila, our nickel production is hampered by two things. Dalawang bagay daw po, mga titos and titas. Una ay yung weather. There has been a lot of rains, which is something that we haven't seen before, no? And our operations are down 10% of our target because of weather disturbances. Bravo, si Tito Bravo to, who also serves as the president of Global Ferronickel, FNI to, no? The country's second largest nickel ore producers told reporters. There is also limitation, ito pa isa, second factor, limitation in incoming vessels that are used to deliver the nickel to export markets. There is a shortage in vessels, so nagkakakulangan. The production would be less overall. So dalawang factor, weather at saka may kakulangan daw dun sa vessel na nagtatransport ng nickel papunta sa ibang bansa. So, kaya po, yan ang isang reason, no? Kung bakit din yung mga mining stocks natin medyo tulog no? Matagal-tagal ng tulog. Next balita natin, galing sa Philippine Star, Philippines mobile internet speed improves in September. Uy, good news to Manila, Philippines mobile internet speed in the Philippines improved in September compared to the previous month, but fixed broadband performance weakened. According to the new report from the network intelligence provider Ookla. So, ano kaya ang ginawa? Bakit kaya nagkaroon nito ng
magandang report, no, sa increase ng speed natin. So probably the new players, okay, nakakatulong. Isa ho siguro 'yan at medyo naka-adapt na. Syempre nung pagpasok ng pandemic, nagkagulatan 'di ba? So hindi naka-ready yung infrastructure natin. So siguro kahit papaano naka-adapt na yung mga internet service provider natin, ha. So good news po 'yan dahil nga ito pa isa, no, nakatahi niyan. Small businesses to benefit from more efficient QR payment system. Katahi nung isang balita natin, ha, about the internet speed. Manila, Philippines, Filipino entrepreneurs who have adopted electronic payment systems are now even more productive, efficient, and competitive thanks to the new QR code system that makes person-to-merchant transaction easier, no? So ito part to nung effort ng ating BSP dun sa digital nila na efforts, no? So tahi ngayon yung internet speed natin. So maganda 'yan kung nasusuportahan nga nung speed din ng internet natin, no, mga titos at titas. So marami siguro most of the businesses, 'di ba, makikita mo pagka pumunta ka sa mga establishments, may mga QR codes na nga sila. So, o kaya naman pagka online GCash, 'di ba? May GCash ka ba? Pwede ba GCash na lang ibayad ko, na mga titos at titas. So, 'yan, transition, ha? Transition. Pasok na natin itong transition ng PSE natin. Ang galing naman. Ang galing naman. Pang ilang green na natin to? 1, 2, 3, 4, 5 days na po tayo na green candle. RSI natin, ito na sinisilip natin, ha, yung RSI. Kasi ang resistance natin, ito na yung next 7,430 na, ha. RSI, baka lang kasi magkabiglaan do sa RSI, ha. May leg pa, katulad ng sinabi natin ng isang araw. May room pa for upside yung RSI natin kahit hanggang dito sa 72 Kung talagang gustong isagad hanggang 82. So pag umabot ng 82 yan, kaya siguro nating i-break to 74, pero tingnan natin, observe natin yan, ha. But the momentum, the volume is there already, so which is good. MACD, paakyat din. Weekly, silipin natin to. Tinatagos natin. Sa kasalukuyan po, tinatagos natin, ha. Ang gustong makita ng mga tambay is sa Friday. No? Mag-close tayo above dito sa green, ha. Wag na tayo, baka marami na naman mag-profit taking dito. Pagdating ng Fridays. Pero pag nag-close tayo above green and then next week, buong kandila mag-trade na above green, that will be a bullish sign, no, mga titos at titas. So yan ang PSE, ipasok natin yung BSC, unahin natin to. Kahapon ay binomba. Ngayon ba tinuloy? Hindi, nauntog. Binomba kahapon because of the fuel oil news. So nauntog tayo sa 200 moving average, pero alam ko nagte-trade na tayo above the trend line, no? So above the trend line, ang volume natin, di makita yung volume, parang marami-rami naman. Kumpara yung mga usual, ano? Ang medyo lang dito, syempre, biglang nagda-dry up yung volume, di ba? So ito, makapal yung volume nung time na yan, tapos biglang nagda-dry up, ha. Mga titos and titas, yung mga ganitong klaseng trades po, so mga third liners, make sure na you have your exit plan, ha, kasi mga prone yan, baka mamaya i-pump, mapahabol kayo may hawak sa itaas, katulad po na nangyari dito, ha. Ayan po, ayan yung pump na yan, sa umabot 218, tapos ngayon ay nasa 0.73 na lang tayo. Kung wala kayong exit plan, naipit kayo rito, matsakit ho yan, ha. So marami pang baka marami pang gustong lumabas dito. So hanapin natin ng mga resistances, ha. 200 MA, isa po 'yan, magiging resistance. Second, ito po. Hanapan natin ng mga areas of resistance. Kung nasan po yung maraming kung nasan yung maraming trades, ito pong area na 'yan. Yan, yan. Harangan na natin 'to. Yan ang area ng maraming resistance, no? Ito po, yan, maraming trades diyan. Itong area po na 'to, marami din tong trades. Bumaba diyan ng ilang araw, so yan din magiging resistance, no? So watch these areas po if you're planning to trade this, and always have an exit plan, ha, especially at nako.
Oo. Kung pwede, wag humabol. Pero alam nyo naman, kanya-kanyang tigas din ang ulo eh. KKTO eh. Kanya-kanyang tigas ng ulo. Hindi basta may exit plan ka. Mga titos at titas. Pero for sure, yung matatagal na tambay na alam na nila yung gagawin dito eh. So, we are just saying this, especially kung bago kayo dito sa tambayan ha. KKBB, may KKTO tayo ngayong bago ha. If we fail to take out this area, so meaning hindi masusustain yan, balik ulit tayo dito. No, yun naman ang maganda, nakakita tayo ng console dito sa area na to. So balik tayo dito sa area na yan. Diyan tayo magdi-dribble. If we fail to take out this area, yan yung blue line po na yan, ha? Si APL, nagpasikat din ito, ha? Meron tayo nakita rito. We want to highlight itong, actually hindi sa akin galing to, kaya I want to give credit do sa Solid Patreonatics natin na nagpadala ng chart. Kasi ako nung tinitignan ko laging ganito lang eh. So nakita ko lang it's a descending triangle. So yun ang kagandahan, kaya sabi ko tulong-tulong tayo rito eh, no. Ang nakita ko kasi is a failed descending triangle, pero bumalik eh, oh. Bumalik siya. So yun yung nakita natin, ano. So meron din naman no na pattern 'yan. Posible din naman yung pattern po na 'yan. So ito yan. So yun, no. So mukhang noise kaya to, we don't know ha. Actually hindi pa natin alam ha kung tutuluyan yan, no. So yan po yung isa, no. Descending triangle pattern, pero yung isang solid Patreonatics natin, ito nakita. So descending triangle is a bearish pattern. We discussed that sa practical charting. Ito naman yung nakita ng isang solid Patreonatics natin. Ayun, ito po, no. Nakakita naman siya ng falling wedge. Ang falling wedge naman is a bullish pattern, 'di ba? Ayun, no. So bullish pattern po ito. Nasa loob pa rin tayo ng wedge. Akala ko nag-breakout tayo kanina. So kung may ganito si Bitcoin before eh. Pati yung descending triangle ni Bitcoin meron. I think that was 28,000 ni Bitcoin, ano. So kung tayo po ay magbe-break to the upside nitong wedge na to, if we will break to the upside, ang target po is the top of the wedge. Alam ko 14 sa ayun, 14 area, no? Ito po ang magiging target, yung top of the wedge, mga 1450, 1470 area. If we will break to the upside, di ba? Ngayon, kung magbe-break tayo to the downside, ang mangyayari is the target ang susundin mo yung target nitong nitong descending triangle, which is ito. Yan. Okay, ito po. Yan. So, ito malalim na to. Balik tulog to sa 46.50 5 cents area. 'Di ba? 4 cents at saka 5 cents area. Babalik to pagka pagka yung descending triangle pattern ang ginawa, no, mga titos at titas. Again, no? If you want to trade this, you have to have your exit plan, and parehas yung may pattern yan. Paano mag-trade ng patterns? Tinuro po natin yan dito sa titovlogs.tv, mga titos at titas, no? Sa practical charting webinar natin, which you can find dito sa titovlogs.tv. Just scroll it down kung gustong i-level up ang inyong mga tito moves, and then go here sa practical charting, i-click nyo po, and add to cart nyo lang yan. Ganun kabilis, no? Once you get your access, you will have 45 days, no, para panoorin yan, mga 10 video para lang kayo nagne-Netflix niyan. No? Aralin po natin yung mga patterns, kung paano tinetrade yung symmetrical, paano tinetrade yung descending triangle. Nandito po sa practical charting. Ngayon, may live Q&A yan, so hindi ho natatapos dun eh. No? Yung 1650 na tosgas nyo, hindi natatapos na napanood nyo lang yung video. Oo. Ang importante doon, kung may clarification kayo, on October 30, pagkukwentuhan natin, no? Tatambay tayo sa Zoom sa October 30 para pagkwentuhan, yung mga, sagutin po yung mga tanong po ninyo. No? So magkita-kita tayo on October 30 para sa practical charting. At meron pang cold hard truth, kasi, magkaibang oras yan, no? Na live Q&A. So, ipasok natin. Si Apollo, si Pamparam-Pampam, eto rin, ha? Pinapamparam-Pampam din.
Baka may falling wedge dito. Teka, trying to break to kanina no sinisilip kong umaga. Ayun, trying to break po ha yung kanyang downtrend. Pero para sa akin nag-break na to ng ano ha. Triangle ba to? Para nag-break ng triangle eh. But let's see no kung matutuloy yan. Ito po. No? So crucial to for me no kung kay PHA. Actually pati si APL eh. Dalawa po sila no na crucial. Kasi if they will fail to continue tong eto kung bukas lang hindi na nila kayanin or this week hindi na nila kayanin, they will bubuhusan ulit to eh, di ba? Bababaho ulit to eh. So kailangan to masustain nila to yung trend line na paakyat na ganyan eh. Otherwise babagsak ulit no. Especially ito no. Tong PHA, kung tama yan drawing natin na descending triangle, bearish pattern po yan, eh dito tayo pupulutin. Ayan, nag-a-attempt na nga na bumaba eh. Naku, parehas silang babalik doon sa kung saan sila natutulog dati. Babalik sa higa. APL. Pagka nangyari po yan. No? So, kailangan ay masustain yon ha. Itong breakout. Kung breakout hindi kasi natin makukonclude yan na breakout eh. Not unless i-follow through nila yan. Ayan pa, yung blue pa. Kailangan nila i-break itong kulay blue line, no? Subukan nga natin mag-drawing ng falling wedge dito. Baka bekeling meron ha. Subukan natin. May falling parang hindi. Ito sana yung falling wedge. Diretso ko ba dito? Ayun yun. Pwede rin. Meron din. May chance ka din mag-falling wedge. So, oo. Pwede rin falling wedge pala to. So, ngayon, nandun ka na halos sa bingit, magdi-decide na to, malapit na. Pag nag-breakout po yan, ang target is the top of the wedge. Ito lang yan. Teka lang. Kanina nga parang. So, sa mas maigsing time frame po ito, ha? Teka lang. Sa mas maigsing time frame, parang may falling wedge siya. Ipit na to eh, no? So, parang nag-breakout dun sa wedge. Ang target po niyan will be itong 1.4 area. No? Pwedeng targetin yan. But they need to take out yung blue muna. Pero medyo malinis-linis ang highway pag na-take out yung blue. Kasi itong area dito bababad yan eh. Yan. Yung area po na yan. So, pwede mag-above piso to. Kung itutuloy ha, mga titos at titas. Again, you have to have your exit plan, ano? Yung mga ganito, dagdag ng konting research at aral ha. Marami pang natatrap, marami pang trap dyan. Similar to APL. To. Yung area po na yan will be your resistance. Itong area na to. So marami pang trap dyan ha. Baka mapass the ball kayo rito. Mag-iingat dyan mga titos at titas. Yan ang PHA, yung Tech W. Ito bang tech warrant eh? Tat. Galing ng chart nito eh. Parang pababa pa rin ano. Ayun, nauntog po dito sa resistance niya. Yung dating support na will be turned into resistance. Subukan kong draw. Pababa pa rin. Still on a downtrend to no, for me. To si tech warrant mga titos and titas. Trying to break. Kung hindi kakayanin, baka dumausdos pa rin ha. Let's see. So, ito nga may mga third liners na medyo, kami naman, subukan nyo naman kami, try nyo naman kami, parang, nangiengganyo. Nangiengganyo parang medyo, try nyo naman kami, matagal-tagal na kami nakapahinga. Mga titos at titas, you should learn how to trade, manage risk. Importante ho is yung exit plan lagi, no? May kita, paano mag-exit. Pag hindi sumang-ayon sa inyo yung trade, paano kayo mag-exit, no? Lahat po ng yan ay na matututunan dun sa CHT webinar natin sa titovlogs.tv or dun sa practical charting kung gusto nyo ng technical ang pag-e-exit po ninyo. Matututunan yan. So, kaya go to titovlogs.tv. So, if you really want to trade itong mga small caps ng PSE, ha? O, yan po. Ano na tayo? ASEN. O, ito naman, malaki naman to. Ito naman
Ano na nga, blue chip na nga ang status nito sa ASEN. Uy, ASEN ha! Sumampa tayo. Ito yung sinasabi natin kahapon eh. Nag-trade na yung kandila above the yellow and red. So, are we going to resume the uptrend? Ayan yung sabi natin kahapon. Pag nag-trade to dito, pwede tayo mag-resume ng uptrend. Yun nga lang, yung closing, okay na sana eh. Okay na eh. Ha? Pero yung closing kasi, nagkabuhusan doon sa closing. Ha? So, ganito po, mga titos and titas. Bukas tayo magdi-decide. No? If yung red line, okay, mag-close pa rin tayo above the red line. Nag-close pa rin naman tayo eh, no? If tomorrow mag-close pa rin tayo above the red line or hanggang ngayong week na to, mga ilang araw, magko-close pa rin tayo dyan. So, probably will take out itong all-time high na. Soon. Kasi nakita mo na may lakas eh. Diba? Kumbaga, nagpakita na siya. But, wait. There's more. Pagka po ito, in the coming days, ay nag-close below the red line, okay? Ito maganda. Nakikita nyo na, no? Na-appreciate natin, ano? Yung may mga magic hands, no? Na pilit. Hindi, laban to. Inakyat talaga eh. Pagka po ito, nag-close below the red, we might consolidate between the blue and the red. Nasaan yung blue? 1050 to 1183 area, no? Tong area po na yan, mga titos and titas, titignan natin kung gaano katagal. Ito yung time for the new players, for the newcomers, no? Yung mga Johnny come lately at yung mga nagtipi rito sa taas para mag-esep-esep kung papasok kayo. Kung maggagawin ho yan, ha? Yung mga nagtipi sa taas, for sure, naaral na po kasi nila tong ASEN. Pero, yung mga newcomer, ito po yung time para aralin muna ninyo yung stock at alamin kung anong klaseng trade ang gagawin ninyo. Para hindi po kayo sa susunod, pagka binomba yan, hindi kayo hahabol. Or pag bumagsak naman, ay hindi, diba? Alam nyo rin yung gagawin po ninyo, no, mga titos and titas. So, 4 na klase ng trader ang na-discover natin sa 14 years natin dito. Yang 4 po na yan. Mapa CHT kayo, cold hard truth or practical charting, you can still learn that 4 types of trades. So, yan po ang ASEN. Yan na muna ang market summary natin. Yun, magkita-kita tayo bukas, mga titos and titas, ha? As always, trade wisely. God bless you all. Bye!